What's up mga ka-heroes? Welcome back to my channel. This is the continuation of my vlog last time. But suddenly, hindi nyo maririnig si ate at ako ay na-CPR. So, bali, big nyo na lang maririnig. So, recap tayo guys. Natandaan ninyo, mayroon akong kasama si Ate Myrna, taga Bicol. So, ayan siya. At talaga naman napaka-jolly. Nagkwentuhan kami about sa life niya, life status niya dito sa Bahrain at saka sa Naga. Taga Naga po siya. At ayun, talagang super jolly. At maliksi pa ang katawan niya. So, buti na kita kami. Ayan. Dito kinukwento ni ate yung buhay niya. Siya ay taga Naga, Bicol, and ang totoo niyang pangalan Myrna Paroni. So meron siyang 6 na anak, 13 apo. So lahat ng anak naman niya yata ay nakagraduate na. So, pero hindi pa rin siya umuwi. Ewan ko. Kasi 64 years old na siya. Marunong siya magmasahe. And, bali flexibility na yung ginagamit niya. Kasi, hindi na siya naman nagtatrabaho. Parang part-time na lang yata sa bahay yung trabaho niya. So, marami siyang kwento dyan. Hindi ko na nga lang at sayang. Dahil itong restaurant, mayroong music. So, wala. Hindi nahihinayang ako kasi kung ipagpapatuloy ko na meron nun, hindi rin siya ma-monetize. So, ito na lang. Inabunan ko na lang ng voice over ko. And there is nagsan ko na lang ng So, habang naghihintay kami, nagkukwentuhan kami dyan. Tungkol sa buhay niya. So, sabi niya, 1999 pa yata siya dito. So, hanggang ngayon, nandito pa rin siya. So, ayan. Ang lakas ng niya eh. Ang lakas ng katawan niya pa. Sabi niya, ayaw kong huminto kasi baka daw lalo siyang baka sabi nila, pag huminto daw sa pagtatrabaho, ang isang tao nagkakasakit. So, ayan, andyan pa siya. Bali, sabi niya, may sakit daw yung asawa niya. Medyo mataas yata yung trabaho ng asawa niya dati. Ayun, nautical, ano ba yun? Engineering, ano ba yun? So, ayun. So, ano niya, ang saya-saya niya ba, nakakatuwa. Naghahanap lang niya ng makakainan. Hindi rin to palagaba, palagala. Kasi, wala siyang alam sa restaurant kasi ang niya lang church and bahay. Yun lang ang kanyang kaya hindi niya alam kung saan ang restaurant doon. So buti natagpuan niya ako sa remittance. So, nagbayad yata siya ng kanyang flexibisa. So, kaya siya yung naririnig ko siguro dati. Kaso hindi ko pinansin. Tapos lumapit sa akin. Ayan, nagsama tuloy kami dalawa. Ayan, meron pa siyang daladalang luya. Yan daw yung technique niya. Ang ingat-ingat niya sa katawan niya, alam niyo ba? So, yan daw yung iniinom niya tuwing before and after kumain. At napakaingat niya sa pagkain Sa kanya ko nga nalaman na meron chop suey soup So, ang ano pa rin niya talaga yung maingat siya sa katawan niya, kaya awa ni Lord. Hindi mo mapansin na 64 na siya. Pintuhan kami. Grabe, as in, napakaano niya talaga. Kaya karamihan sa Pilipina na mimit ko dito, may mga edad na hindi pa sila nagsisipag-uwi. Baka ganito din ako. Malawit na ako mag 60. Naku. So, bakit wala na magagawin sa Pilipinas? Ayan nga, may asawa kaso, yun nga, baldado na rin yung asawa niya.
Kaya siguro nagtiyatiyaga pa dito sa Bahrain. Lahat din ng lahat din ng kasayahan sa Pilipinas, kasal, hindi niya naatinan. Padala na lang daw siya ng pera. Sabi niya gano'n sa kanyang kwento. Yan naman tayo mga kabayan. Pag gano'n, sige, kwento. Hindi pa ako kilala niya na unang kita pa lang namin. Daldal. Nagutom siya eh. Sabi ko, sige, sabay na tayo. Kaya yan, nagkasama kami. O, diba? Nakita niyo naman. Pala kwento, pala, Jali, makikinig ka ako. Hindi ko naman siya in-interview kasi nagkataon lang talaga na nagkwento siya. So, pinabayaan ko. Tapos sabi ko, ate, ibablog ko to. Nagpaalam naman ako sa kanya. Sabi niya, okay lang. Sabi niya ganun. Mabuti nga. Sabi niya ganun. Sayang, hindi niyo marinig yung boses niya. At sini-PR ako. Kung itutuloy ko naman, hindi naman siya mamonetize. Sayang. Kaya ito na lang. Voice over na lang tayo kahit ako'y tinatamad magsalita. Kaloka, nabuhay sa YT. Si Lolo talaga. Oh, paano? Sayang itong boses niya. Yung kwento niya. Ay! Hello mga kairos! Once again, kung di pa kayo nakapag-subscribe na, like and comment, and share na rin for more update. Saka mga kairos, dikitan nyo na rin ako. Dikit. And shout out to all. Ayan. Sobrang haba nitong testimony ni ate. Alam niyo mga ka-heroes, pag OFW ka talaga, yung bang pag may makapalagayang loob ka, need mo talagang yung tulad nito ni ate, talagang nagbo-voice out siya, sinasabi niya yung story niya, yung basta na pag nakapalagayang loob ka niya, sige, ang niya, nakikinig na nga ako na good listener ako dyan. So, basta ako yung nagpaalam na lang na, ate, i-vlog ko to, so pumayag naman siya. Sa kapag, talaga, siguro napapaisip nga ako kasi 64 na siya, tapos may 6 siyang anak, and then okay na rin yung mga anak niya, hindi pa rin siya umuwi. Kaya lang mayroong dahilan siya sa akin, may sakit yung asawa niya. So, yun yung purpose niya, kaya siya hindi umuwi. O, yan, pinapakita niya dyan yung nag-graduate siya daw ng mga ganito, ganyan, dito sa Bahrain. Nag-aral daw siya dito sa Bahrain. Ang dami daw niya nakuha mga diploma, mga ganun. So, siguro nag-aral siya ng messaging, sari-sari. Pinapakita niya, diba? Nakapalagayang loob niya ako eh. O, ayan, kita mo yung kanyang shoes. Nakadal shoes. O, diba? Dinaig ako. Hindi ko kaya na magsuot ng ganyan. Ay, nako, sakit ng paa ko. Lalo na kung maglalakad. Nako, ayoko. Mag-rubber shoes na lang or chinelas. Pero siya, kayang-kaya niya pong mag-shoes ng ganyan, maglakad. Ako, hindi ko na, masakit sa paa. Galing yan siya ng church. Ako galing din ng church. Kasi yung church niya, iba, parang I think born again ito eh. Ako kasi Roman Catholic ako. So, magkaiba. Pinagtagpo kami sa remittance. Sabi niya lang sa akin, kabayan, mayroon ba restaurant dito? Sabi ko, sabi kong ganun. Kabayan, papunta rin ako. Sabi niya, tara na. Siguro gutom na, kawawa naman. So, ayun. Dinala ko siya sa Flamengo. Sabi ko sa kanya, hindi na kita dadalhin doon sa church malapit at medyo malayo yun, 10 minutes pa lalakarin. So, dito na lang kami sa malapit sa Flamengo. Sikat din naman na restaurant to. So, doon ko siya dinala. Ayun, nag-order kami ng mga pagkain namin. Habang naghihintay kami ng order, sige ang daldal niya sa akin. Sige ang kwento.
Sabi niya sa akin, kung ano nga, kung sino daw gustong masahe, sinasabi niya dyan, 10 BD daw ang isang masahe full. So, medyo, sabagay, yun na rin talaga ang patakaran sa, pagmamasahe. Alexi pa siya, imagine, 64, mashallah, mashallah. Yan. Inom siya ng ano yan eh. Ano ba tawag yan? Salabat yan. Salabat yan mga kairo, salabat. Before and after daw niya ginagawa yan. So, inom muna siya ng 1 cups and then bago kumain and then after nun, yun yung pinakatubig niya. Salabat. So, sa pagtingin niya yung katawan niya. Diba? Pero, alam mo, gusto niya daw yung katawan ko. Eh, ako'y natatabaan sa katawan ko. Ay, ang tao nga naman, no? Sabi niya sa akin, ate, ang ganda pa ng katawan mo. Sabi ko nga sa kanya. Sabi niya sa akin, gusto ko ganyan ang katawan ko. So na, ako'y natatabaan sa katawan ko. Sabi niya, gusto ko kasi may laman-laman pa kasi ako eh. Natatawa na lang ako sa kanya eh. Diba? Ay, may kabayan ka nga naman na matagpuan na ganito na nakapalagayan loob. Parang nagre-release siya ng kanyang o, diba? O, sige, kunto pa more. O, marami siyang kinakwento dyan. Pinapahulaan niya ilay anak ko. Ng anak niya, sabi ko 5 lang eh. Tapos sabi niya, kulang pa ng isa. 6. Wow! Ayaw niya, grabe. Punta lang ako, 2 lang. Dami na rin apo. Supposed to be talaga, no, pwede na siyang umuwi. Kaso, hindi natin alam ang reason niya. Kung bakit hindi pa siya uuwi. Saya-saya namin magkipagkwentuhan dyan. Grabe.